guys, mga kalingap, welcome back to my channel. Eto nga po agad-agad, dito tayo sa ating topic. Nangingibabaw na nga po ang katotohanan. Malaking tulong, lalo na po kay Kuya Val Santos Matubang. Alam niyo naman po ang nangyayari ngayon, patindi ng patindi. At ang sala rin dyan, walang iba kundi si Doc. May nakapansin na nga po si Attorney Libayan. Napansin niya na kung anong meron dito kay Doc. Grabe talaga mga kalingap. Talagang tinutulungan tayo ng napakaraming supporters, napakaraming nagmamahal kay Kuya Val dahil kilala nila kung sino talaga ang tunay na Kuya Val Santos Matubang. So guys, mga kalingap, ano pa nga ba ang dapat malaman po ni Attorney Libayan nang sa ganon ay malaman nila ang katotohanan sa kung ano nga ba ang kaganapang nangyari, kung bakit nagkaroon ng patulfo dito kay Kuya Val. Eto, panoorin niyo po. Dapat talaga yan sa dapat maging member Ayusin mo pagbabasa mo. Dapat talaga dyan ka na lang athlete ka dapat maging member ng Kalinga. Pangit ang ugali mo at nagbantay. Magbantay ka na lang ng whole day sa bahay niyo at magsawa ka mag-vlog. Hindi ba nun? May nag-comment dito na sabi niya, dapat talaga hindi ka na sa Kalingap at ikaw ay may kasama na ugali. So, ang sabi sa nag-comment ay dapat ay diyan ka na lang magbantay whole day. So dito, ang sagot dito, pinatutuhanan talaga. Talagang tinutukan po at gamit na gamit ang mukha ng dalaga. Kaya po na paratangan na sila ay dublikara dahil gamit na gamit nga po nito kaka-thumbnail, binablog din po ang pamilya na alam niya na ito talaga ay nasa Kalingap pa. Nasa Kalingap. Gumawa ng grupo at ini-add niya po sa kanyang grupo. So doon nagkakaroon niya ng tension. Ito nabanggit ko na kanina sa aking vlog. Nagkakaroon ng tension kaya doon pumasok ang dalaga, ang mga basher. Nabas yung dalaga. Dahil inilagay niya, ginamit niya yung dalaga sa kanyang grupo. Inire-represent yung dalaga. Dahil yung dalaga po ay may mga sponsor. So nagkakaroon din po dito ng fundraising, paglilikom ng pera. Nakatunayan po ito ay scouter talaga ito ng Kalingap. Ito yung panahon na sa Kalingap ha. Subalit ang kanyang mga na-scout o nakukuha na magagandang babae ay inire-refer kay Kalingap Rab dahil mismo sa kanyang bibig po, nasa vlog po yan, na sinasabi niya po na wala po siyang kakayahan na tumulong ng mapabahayan po ng Kalingap. Tinutukan na po niya. Gamit na po sa thumbnail. Kaya nga, kung sana man lang binigyan niya po ng privacy, hindi hahantong sa gulo. Dahil unang-una yung nirereklamo dinala sa dilim, yan po ay absuelto na. Nagkamayan na po dyan, both side, pamilya at saka yung lalaki na si Edo. Okay? Nga ka, ha? Okay. Cherry Gasa. Okay. Manood ka. Manood ka daw, Cherry Gasa. Nang ano? Manood ka. Nang ano? Huwag kang maingit sa akin, Manood ka daw, Cherry Gasa. Manood ka at huwag ka raw mainggit. Hindi lang ako makikinabang. Ito po. Ang sabi niya, Cherry Gasa, manood ka, huwag ka mainggit. At ngayon lang daw siya makikinabang. Ulit. Cherry Gasa. Manood ka. Okay? Pakinggan niya po. Manood ka. Huwag kang maingit sa akin, Huwag ka raw mainggit at ngayon, Hindi lang ako makikinabang. manood ka raw at huwag kang mainggit at ngayon lang daw siya makikinabang. So, simula dito, gamit na gamit ang mukha. Kaya naman, ang basher na pagbintangan na dublikara. Dahil hindi niya binantangan. Dahil, malinaw, narinig niya sa kanyang bibig, ngayon lang siya makikinabang. Okay? Huwag mo akong kaingitan dahil ngayon lang ako makikinabang. So, gagamitin niya, or ginamit na niya ang dalaga para sa kapakinabangan niya. Malinaw po, narinig niyo. Ginamit niya ang dalaga para makinabang siya. Na ang katotohanan, ang dalaga po ay nakompleto ng Kalingap na sila ay napabahayan. Nagkaroon po ng pangkabuhayan na tricycle, binigyan pa ng single na motor. Ano pa man yan, sobrang dahil po ng effort, ng pagod ng Kalingap. Kaya ang sabi niya, ngayon siya naman ang makikinabang. So malinaw po, ayon sa kanyang pahayag, malinaw na talagang gagamitin niya at gamit na niya ang dalaga, ang pamilya, para sa kanyang kapakinabangan. So malinaw siya po mismo sa bibig niya. Kaya ako gumagamit ng video clip kasi ito yung ating pinagbabasihan. So malinaw, ngayon lang daw siya makikinabang, kaya manood, mag-abang. Ito. Truth will always prevail. Bilisan mo. Ang tinali ka sa bubong alambre. Okay. Nila, alambre at saka porsimento. Yung bahay na isang taon, tuluan, hindi mo natulungan. Pero, yung team gwapa na binuo, isang linggo pa lang, may plano ka na agad na magpatayo ng simbahan gamit ang ilang mga sponsor at ito talaga karay-karay mo sa iyong vlog. Naipahayag mo yan sa iyong vlog. Subalit ang kasamaan dito, na-announce mo, naipahayag mo, may mga video na tayong hawak, na lahat ng mga sponsor, walang pangalan, kundi isa lamang ang pangalan, lahat ay tatawaging anonymous. Wala kang transparency. Yan, dyan nag-uumpisa. Pagkabuo ng grupo na ginamit-gamit ni-represent ang dalaga. Ayan, dyan na nagiglis ang cellphone ko. Dyan po nag-umpisa ang lahat-lahat. Kaya nagkaroon po ng mga kaguluhan dahil sa pagsigaw-sigaw din po nito patungkol sa mga di umano'y pera daw, di umano na hindi raw nakakarating sa dalaga. At nandiyan din po lahat-lahat na
Sila din po ang nagbulgar sa social media ng patungkol sa di umano dinala sa liblib na lugar ng mga usapin niya na private matters. Sila po talaga ang nagsimula ng mga kaguluhan. Kaya nagkaroon ng bashing dahil ayaw nilang bigyan ng privacy. Humihingi ng privacy ang pamilya sa Kalingap. Dapat hihingi din po sana ng privacy dito, subalit ayaw din po nitong tigilan. Okay, Kaya bumagsak ang kisame. bumagsak ang kesame. Mga bagay na yan, pati ang pagpapagawa ng bahay, wala rin pong tigil, inuungkat-ungkat at pinag-uusapan ang pabahay doon na ito ay may tulo, bumagsak ang kesame. Samantala siyang naka-scout at yun ay napabahayan na, natulungan na, siya yung lagi nandun na sa likod na sa halip ikaw na may charity vlogger, bakit hindi mo pinagawa? Pero sa isang linggo pa lang na nabuo mo yung team gwapa, nakalikom ka ng pera. At kuno, ay sa simbahan. Yung pala naman ay kaya mo. Ha? Kaya mo pala makalikom ng pera, bakit hindi mo yan nagawa para ipa-refer yung bahay ng dalaga, ha? Grabe talino. Hmm. Ngayon kasi magpapanggap tayo. Ayan. Ulitin ko. Dito po lagi siyang may pasaring, may parinig. Wala na katigil-tigil. Marami po ako mga save na video. Kahit magtago ka, pero huwag ka na magtago dahil na-save ko na. Okay? Dahil once na nagtago ka ng video, nangangahulugan na meron kang pinangingilagan, meron kang kinatatakutan, ha? Loy. Ang napatunayan natin, yung may pumasok dito, anak ng foreman. Hmm. Sa Maynila, sa Antipolo, isa ng lead 4. Ah, ayan. Mati po ang bahay ay dito. Ay inungkat, pinag-uusapan ang pagpapagawa ng bahay samantalang iyan nga po ay na-surrender na, na-turnover na yung bahay na pinagawa. Subalit, nagkaroon ng mga bagyo-bagyo sa lahit. Siyempre, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sira. Itinatambak po ang sisi sa Kalingap. Ang bahay po ay na-turnover na. Ikaw na charity vlogger na nandiyan sa paligid, diyan ka na lang nakatira sa gilid. Dapat ikaw ang nagpagawa, pero anong nangyari, tinatambak ang sisi sa Kalingap na alam natin na ilang bagyo ang dumaan na nagkaroon dyan ng super typhoon na signal number 6. Ano po? Sumalit sa kasamang palad, ang lahat ay tinatambak sa Kalingap. Pero kung tutusin na ikaw ay nandyan sa paligid, nagawa mo nga na magpatayo at na maglikom at para tumulong sa simbahan, nagawa mo nga maglikom, dapat ang mga sponsor ng dalaga, bakit hindi mo nagawaan noon? Ngayon, nagkaroon na ng problema bahay na yan, yan ay turnover na, dapat labas ng Kalingap. Pero ano ginagawa ninyo? Patuloy na binubutasan ang Kalingap. Magaling pa akong libon sa'yo, Franca. Oh, Ako libon din ako. ito pa puro pasaring. Pero maliwanag, ang highlight topic natin dito, ayon sa kanyang sinasabi kanina, panahon na para siya naman ang makinabang. Para sa kanya kapakinabangan, gagamitin niya ang dalaga. Di ba, saklap? Kaya, kung nakita ni Atty. Libayan na ito ay puro thumbnail ng dalaga, iyon na nga po, kahit nga po nababas na, hindi man lang po binigyan ng privacy. Naman lang, ipinagsisigawan niya po na siya daw ay defender ng pamilya. Defender ka ng pamilya. Dapat, ikaw, ititigil mo bibig mo. Ikaw ang gumagawa ng issue, ha? Ikaw ang nakakaray-karay. At kaya lumabas, sinasabi na Dulikara dahil sa'yo. Na alam mo yan sa Kalingap ay dinala mo sa grupo mo at inilagay mo sa logo nyo. O, di ba? O, ito, wait. Ito. Nagulat sa attorney, sino yung mga babae? Tingnan po yun. Talaga sa totoo lang po ng mukha. Attorney, meron po ako ipakikita sa inyo. Wait lang po. Ang ganda ko nga sa'yo, 4 oras. Sino yung mga babae doon? Pero grabe, poverty po niyo. Babata po, attorney. Ayan, nagigilis ang cellphone ko. Ito po, attorney, ang pinakamasaklap po dito. Mismo, binipensyari po niya, attorney. Ipinost po niya na nakaba. Ito po ba ay tama na isa? Sa ipinagsisigawan niya na siya ay dumanoy ama-amahan. Attorney, ipinagsisigawan niya na siya ay ama-amahan ng batang ito. Ito po ay kapatid ng si Marian, na isa rin na nagreklamo na siya ay hinipuan sa hita. At ang sabi ay, tumata-tama ka na. Isang bata na minor na kapatid ni Marian, ipinost niya po sa kanyang profile account, sa kanyang account, Facebook account, na nakabra. Pero bago yan, ito na, ayan na po. So ayan, malinaw. Isang minor de edad, kasalukuyan iyan yata ay 15 years old o 14-15 years old, si Chloe, ay inipost niya sa kanyang Facebook account na nakabra. Inireels po niya yan, naka-reels. Ayan po, kung saan man niya kinuha ang video na iyan, hindi marapat na iyan ay ipost sa kanyang reels. At iyan ay doon umaani ng pambabatikos. Ang video na yan na naka-reels ay itinago na iyan ay ma-reactionan po namin. Ano po? So ayun guys, mga kalingap, napakaganda ng paliwanag ni Madam Bopil. Sapul na si Doc. Ano guys? At syempre credit po kay Madam Bopil. Ayan, salamat sa pagpapahiram ng video. And dun nga sa ating topic, si Doc talaga ang salarin dyan. Siya ay solsol, kahit magmalinis pa siya, kagaya nung nasa vlog natin nakaraan. Nagmamalinis siya na hindi siya ang katulong dyan, sa nangyaring pagpapatulpo. Pero siya po yan, guys, mga kalingap. Isa siya, hindi siya
inosente dyan, mga kalinga pa. And of course, kapansin-pansin naman sa mga ginagawang vlog ni Doc, sa kanyang thumbnail, hindi nawawala yung babae. Alam niyo na yan, yung tinutukoy ko, mga kalinga pa. Sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang live, kaya naman maraming na-trigger at marami nga pong mga basher na nagsasabi na yung nagreklamo na babae ay namamangka sa dalawang ilog dahil yan sa walang tigil na ginagawa ni Doc. Hindi siya nagsasawa na gumawa pa ng kaparaanan. Hindi po siya nagsasawa na tumigil hanggang sa magkagulo na magkagulo. Si Doc ang dahilan ng lahat. May napansin pa tayo dun sa vlog ni Madam Bopil, yung pambabastos na ginawa ni Doc. Grabe, mga kalingap. At ano nga ba ang masasabi pa dyan ni attorney? Sana ay mapansin pa rin ito ni attorney, at alam naman natin sa pagkakataong ito, talagang sinusuportahan natin si Kuya Val Santos Matubang. Napakaganda ng layunin niyan. Napakarami ng natulungan pabahay scholarship. Kaya po, suportahan natin si Kuya Val, si Kalinga Prob. Ayan, mega love shoutout po sa kanila. And of course, sa mga nanonood ngayon ng aking vlog, mega love shoutout po. At sa mga nagmamarathon pa rin, patuloy na nagmamarathon ng vlog ng Ama ng Kalingap at kay Kalinga Prob. Ayan, maraming salamat po. At ako nga po ang inyong lingkod. Please po, naglalambing. Please po subscribe my channel, like and share my videos, and don't forget, para po lagi kayong updated, click the notification bell. So guys, marami pa tayong dapat malaman at saksihan sa aking vlog. See you po sa next video. Bye-bye!